Isang magandang balita nga para sa mga taga-suporta ng Duterte family ang siyang pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito nga ay matapos mapag-alaman na kasabay ng ika-100 araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands ay nalalapit na daw ang pagbabalik nito sa Pilipinas. Ayon kasi sa hukuman tila wala daw matibay na ebidensya para madiin ang former president sa mga paratang dito kaya minarapat na daw na ibalik sa Pinas si Digong at dito na ituloy ang investigasyon kung ano pa daw ang nais patunayan ng ilang mambabatas. Narito panoorin ang video para sa isang magandang balita tungkol sa paglaya ni Digong. Tayo po ngayon ay emosyonal, no? Kahapon po kasi yung ika-100th day kung kailan nila kinidnap si Tatay Digong. Nagkaroon po tayo ng maliit lang naman na pagpupulong ng mga supporters si Tatay Digong doon sa harapan ng ICC. At nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na magbalik tanaw doon sa mga pangyayari nung naunang nakidnap nga si Tatay Digong. At dahil hindi ko po alam kung napanood nyo yung aking maikling talumpati kahapon, no? Siguro babalikan ko na rin ngayon na yung mga pangyayari. Para na rin meron tayong record para sa kasaysayan. Well, ang totoo niyan po, alam ko po na papunta ng Hong Kong si Tatay Digong at si Inday Sara. Kaya po, noong mga panahon na yon, sabi ko kay VP Sara, tayo po ay magpulong ni Tatay Digong para pag-usapan yung mga hakbang na gagawin natin dahil napapabalita nga po na baka meron ng warrant of arrest si Tatay Digong sa ICC. Now, si Inday Sara po, wala po akong problema dahil alam kong tinatanggap ni Inday Sara yung realidad na posible nga magkaroon ng warrant of arrest at talaga naman pong posible na makipagtulungan ang Marcos administration. Sa katunayan po, pinaghandaan na namin yan. Pinaghandaan namin yan hindi lang po ng 2024, pinaghandaan po namin yan as of December of 2023. Kasi noong mga panahon pong yun, nababalita ko na talagang nakapasok na sa Pilipinas ang mga investigador at mga prosecutors ng ICC. Sa katunayan, alam na po ni VP Sara kung sino yung mga taong pumasok sa Pilipinas kasi syempre may mga contacts naman po tayo sa Commission on Immigration and Deportation at ang ginagamit ng mga taga-ICC ay hindi naman po private passports. No? Ginagamit nila ay UN passport kasi ang mga taga-ICC po ay ni-issuehan ng parang UN passport. Dahil bagamat hindi naman po sa ilalim talaga ng UN ang ICC, parang ano siya parang kapatid, okay, o pinsan ng ICC. Kaya ang travel document ng mga opisyalis ng ICC ay ini-issue rin ng United Nations. So sa totoo lang, 2023 pa lamang, alam na namin yung mga pangalan ng mga investigador, mga prosecutors na labas-pasok na sa Pilipinas. At syempre, pagdating ng Enero ng 2024, malinaw na nagkahiwalay na ng landas ang Marcos at Duterte dahil yun nga po yung paglulunsad ng hakbang na maiso kung saan talagang tahasan ng pinangalanan ni Tatay Digong kung sino yung kandidato dati sa eleksyon para presidente na nakatanggap siya ng ulap, no? Ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot no? Tuwing dumadaw sa Davao at yan nga po ay si Marcos Jr. So pinaghandaan po namin yan sa totoo lang. Meron na po kaming draft petition for certiorari sa Korte Suprema kung talagang magre-request ang ICC para sa kooperasyon ng Pilipinas na mahuli si Tatay Digong. Now, siguro dapat ikwento ko muna kanina yung certiorari. Yung certiorari ay isang special civil action na po pwedeng ihain ng kahit sinong mamamayan kung sa tingin nila na ang gawain ng kahit ahensya ng gobyerno ay labag sa salig ng batas at sa ating mga batas. At ang aming sinabi dun sa certiorari na yan, labag kung makikipagtulungan ang PNP, NBI at ang ehekutibo sa pagpapareso kay Tatay Digong dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC. At dyan nga po yung argumento na wala ng jurisdiction ng ICC dahil nakasaad mismo sa Rome Statute na bumuo ng ICC na kinakailangan ang preliminary investigation ay hingin at bigyan ng basbas ng pre-trial chamber sa loob ng 1 taon matapos na magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. At sinasabi nga namin na
dahil ang prosecutor dati ay humiling ng go signal para mag-preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos na tayo bumitiw sa pagiging miyembro, wala ng jurisdiction. So, ang number one argumento namin laban sa pagtutulungan ng gobyerno para maaparesto si Tatay Digong ay wala na talagang jurisdiction ang ICC. At dahil wala ng jurisdiction ng ICC, tanging Pilipino lamang na mga maestrado at mga hukuman ang pwedeng maglitis sa di umanong mga pagkakasala na di umano ay naganap sa panahon na namumuno si Tatay Digong. Pangalawa na yung ating argumento na bukas naman po mga hukumang Pilipino. At doon nga sa petisyon na ginawa ko, unang-una, inisa-isa namin gaya nung kaso ni Kian de Los Angeles, no? Na yung mga kaso na patayan ng mga suspected drug users or drug pushers na mali na nalitis naman at naparusahan ng mga nagkakasala. Konti lang po yan. Pero kung ikukumpara mo naman dun sa mga napatunayan nagkasala sa ICC, konti rin naman ang mga napatunayan nagkasala at naparusahan ng ICC. So patas lang ang lokal na hukuma at ang ICC. Bukod pa dyan, sinabi nga namin na bukas at merong kakayanan ang mga lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. In fact, bukod dun sa kaso ko mismo na ang Patuan Massacre na 58 deaths, naparusahan naman ang mga pumatay, sinabi namin na kakaibang ang Pilipinas kasi meron tayong mga special na mga procedures kung saan magagamit ang mga biktima ng patayan para protektahan ang kanilang buhay. No? Nandiyan ang writ of amparo na ating hiniram sa Latin America na nagbibigay proteksyon dun sa may mga banta sa kanilang buhay. No? At syempre, bukod pa dyan, nandiyan na yung initiatives talaga ni dating Chief Justice Renato Puno na pagsamahin ang lahat ng sangay ng gobyerno para magtulungan, para supilin nga itong problema ng patayan. Alam niyo po kasi itong patayan, hindi lang naman yan nanggaling sa nangyari sa administrasyon ni Tatay Digong. Ang pinakamatinding patayan po talaga ay nangyari nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at yun yung kasagsagan ng aking pagiging aktivista na kami nagmarcha sa Ayala para humingi ng special tribunal na litisin yung kaso ng mga patayan ng mga mamamahayag at mga aktivista sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya hanggang ngayon ata, di pa ako napapatawad ni Ma'am GMA. Pero tingin ko naman, time will heal whatever differences we have. No? At ang naging tugon ng European Union, talagang nagkaroon sila na tinatawag na EP-JUST. Yan yung po yung EP-JUST kung saan naglaan sila ng pondo para bigyan ng kakayahan ang mga abogado, mga piskal, mga pulis, mga investigador na mangalap ng ebidensya para matagumpay na malitis at maparusahan ang mga pumapatay ng aktivista at ang mga mamamahayag sa Pilipinas. Well, emphasis po sa patayan ng mamamahayag at mga aktivista kasi sa definisyon ng extralegal killings na tinatanggap ng Pilipinas, bagamat ito ay hindi dapat hindi tinatanggap sa international definition, ang definition ni Leila de Lima noong panahon na yon ng extralegal killings ay patayan ng mamamahayag at ng mga aktivista. In any case, handa po yung petisyon. Ang problema, paulit-ulit naman kinukwento ni BP Sara, talaga nagagalit si Tatay Digong kapag pinag-uusapan ang posibilidad na huhulihin siya ng ICC kasi talagang nasa buto niya na hinding-hindi yan mangyayari dahil wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at dahil bumitiw na tayo. Kapag nagpumilit ang ICC na litisin ng mga kasong yan ay lalabag sa ating pagiging soberenya. Kasi po, kabahagi ng soberenya, pagiging soberenyang bansa ay yung jurisdiction ng definisyon ay kapangyarihan to the exclusion of other states na litisin ang lahat ng mga krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo. So talagang nasa buto ni Tatay Digong. Malaya tayong bansa. Independyente tayong bansa, meron tayong soberenya, walang ibang pwedeng maglitis ng mga kasong kriminal kung hindi ang bansang Pilipinas. Dahil yan po ang ibig sabihin ng jurisdiksyon na ebidensya ng soberenya na talaga namang pong kapangyarihan ng isang malaya at independyenteng bansa. So kaya hindi po matanggap ni Tatay Digong na mangyayari ito sa kanya dahil nga po malaya at soberenyang bansa ang Pilipinas. Pangalawa na lang yung kanyang karapatang pantao. Ang pinaglalaban niya
Yung tayo ay independyente at malayang bansa. Pero fast forward po, nung Marso, anong nangyari? Kumalat talaga yung balita at sinabi naman po kasi yan ng gobyerno mismo na mukhang, ang nagsabi po niyan si PCO Secretary Jay Ruiz, mukhang meron ng warrant of arrest na na-issue laban kay Tatay Digong. Siguro napagalitan si Jay Ruiz noon dahil hindi dapat inanunsyo yan. Dahil ang plano ng gobyerno talaga, matagal nang napuo, pero syempre gusto nilang sorpresahin. Parang nga, hindi makapalag ang mga Duterte gaya ng pinalano namin ni BP Sara na pupunta sa hukuman para makakuha ng TRO. So nung nagpunta na sa Hong Kong si Tatay Digong at napapabalita na nga na nandyan ng warrant of arrest, ako mismo nag-research kung meron nga bang warrant of arrest. Tinawagan ko yung mga estudyante ko na naglilingkod ngayon sa FSO. Ang talagang sinabi nila, walang opisyal na komunikasyon na pinapadala ang hukuman sa embahada ng Pilipinas dito sa Netherlands. At talaga namang kapag ang hukuman ay hihingi ng kooperasyon sa isang estado, ipadadaan yan sa ambasador dito sa Netherlands. Kasi nung nagkaroon ng hearing ang hukuman para ma-determine kung dapat kang magtuloy ang preliminary investigation gaya hiningi ng prosecution, yung ambassador naman ang hiningan ng kanyang panig ng Pilipinas. At talagang yung binuong interagency para sagutin nga yung request ng hukuman kung dapat nga magtuloy ng preliminary investigation ay pinamunuan ko nung ako po ay presidential spokespa. At doon nga namin sinabi, ang nakafocus kami doon ay talaga naman pong bumitiw na ang Pilipinas sa ICC. In fact, ako pa ang nagtalumpati sa New York doon sa Assembly of State Parties na nagbigay babala na kung ipagpapatuloy ng prosecutor ang kanyang investigasyon laban kay Tatay Digong, mapipilitan tayong magbitiw kasi nga ang ating paninindigan ay bukas at may kakayahan ng lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. So nung naanunsyo na yan ni Jay Ruiz na meron na ngang warrant of arrest, ako'y nag-research. Alam nyo kasi wala namang kakayahan ang ICC na ipatupad o iserve yung ganyang warrant of arrest na yan. So dapat nga ipadaan sa Pilipinas. At ang buong akala ko, ang proseso talaga, ICC magpapadala ng request for cooperation sa embahada ng Pilipinas sa Netherlands. Nakumpirma ko, walang ganyang pakiusap. Walang paghingi ng kooperasyon. Pangalawa, tinignan namin kasi nga mahilig mag-quote sila ng Interpol. Ang Interpol, meron naman po yung web database kung saan nakasaad lahat ng mga merong red notice alert. Bakit? Kasi talaga namang ang trabaho lang ng Interpol magbigay alam sa ibang estado kung sino yung mga wanted at humihingi ng tulong para maaresto itong mga taong ito. Pero wala po talagang pulis ang Interpol, yan ang aking sinasabi. At hindi po warrant of arrest yung red notice alert. Yan po ay request lamang sa iba't ibang estado na kasapi sa Interpol, the organization, na magbigay ng tulong para maaresto yung mga nasa red notice alert. Wala rin po ang pangalan ni Tatay Digong. So, sinusugan ko yung pananaw ng marami na baka fake news. Pero, ang hindi natin na-anticipate, yun na nga po, hindi na inantay ng Marcos administration ang request for cooperation, hindi na inantay ng Marcos administration ang paglagay sa red notice alert ni Tatay Digong dahil voluntaryo na nilang kinidnap si Tatay Digong, isinagay sa eroplano at dinala sa dahig. Ang paggamit ko po ng kidnapping, medyo hindi tama yan. Ang dapat na term dyan is unlawful detention. Kasi ang kidnapping po na taong gobyerno ang gumawa, yan po ang krimen sa Revised Penal Code, unlawful detention. Yan po ay yung pagkakait ng kalayaan ng isang mamamayan o isang kahit sinong tao sa teritoryo ng Pilipinas na walang legal na dahilan. Now, bagamat merong warrant of arrest, hindi naman po self-executory yung warrant of arrest na yan. Bakit? Kasi nga po nakasaad din sa Rome Statute yung proseso na kinakailangan iharap sa lokal na hukuman ang isang nais mapaaresto ng ICC para sa isang deportation extradition proceedings. At ang aalamin ng lokal na hukuman, hindi lang yung identity ng akusado, kung hindi dapat masigurado na kanyang karapatang pantao ay napangalagaan, lalo na yung right to be heard o yung due process. At pangalawa, na dapat ngang ma-extradite.
Now, nung kami gumawa ng petisyon para harangin yung pag-cooperate ng Pilipinas kay Tatay Digong, ang aming assumption, ihaharap din sa RTC. Pero just in case hindi iharap, kailangan magkaroon nga ng TRO kaagad, no? Para hindi na gumalaw ang Korte Suprema. The least that we were hoping was ibabato ng Supreme Court sa RTC as an issue of fact kung dapat nga bang ma-extradite sa The Hague si Tatay Digong. Dahil hindi nga po self-executory. Hindi naman po dapat sumunod sa warrant of arrest kaagad ng ICC kasi wala nga pong pulis ang ICC na magpapatupad niyan. Dadaan yan sa mga lokal na mga kapulisan na meron pang intervention ng hukuman. At itong intervention nga ng hukuman ay para masigurado hindi lang na napangalagaan ang karapatang pantao ng mga nasasakdal, kung hindi napangalagaan din yung soberenya ng mga bansa kung saan naroroon yung mga huhulihin ng ICC. Back again to the day before umuwi si Tatay Digong. Alam ko po kung saan kami nagtago ng aking misis na parating ng Hong Kong si Tatay Digong. Kinausap ko si BP Sara na sige, pag-usapan natin kung anong plano natin tungkol sa ICC dahil mukhang magkakaroon ng katuparan. Hesitant si BP Sara kasi nung minsan na binuksan niya ang usapan ito, uminit ang ulo ni Tatay Digong. Pero sabi ko, ngayong mainit naman ang ugong na meron na ngang warrant of arrest, bagamat totoo naman po, wala pang hakbang na ginawang ICC para hingin ang pagkatao ni Tatay Digong, malay ba natin na gobyerno natin talaga mismo makikidnap kay Tatay Digong, sa mga panahon na yon, sa tingin ng marami, baka hindi pa nga panahon na siya ay dadalhin sa The Hague kasi hindi naman namin akalaing kidnapin talaga si Tatay Digong. Pero nung panahon na yon, wala talagang plano na mag-usap si Tatay Digong at saka si Inday Sara. Pero ako'y nakiusap, pwede ba tayo umupo at pagplanuhan kasi hindi ito biro-biro, napakalakas na ng ugong, dapat handa tayo. So, the following, yung 2 days before yan, na umalis si Tatay Digong ng Hong Kong. So, the following day, napagbigay alam sa akin na tuloy ang meeting. So, ako po'y naghanda. Hindi ko po masama si Mrs. dahil nga po, yung panahon na yon, yung mga nag-aalaga sa amin, itinatago na inaalagaan kami kasi baka daw maapektuhan yung relasyon ng kanilang bansa sa bansang Pilipinas kung malaman nila na kinukup kami. So, naghanda na ako ng gamit ko. At ako'y naghanda na umalis at naasahan kong ihahatid ako sa airport nung may hawak sa amin. Pero nung ako'y sinundo na, ang sabi nasa ng ibang gamit mo. Yung pala, pagkakaintindi nila, pag ako'y umalis, wala nang balikan. In fairness, sinabi naman talaga yon ng aming host na kapag ikaw ay umalis, wala nang balikan. So medyo naabala ako, no? Dahil wala naman kaming pupuntahan kung ako'y lulutang sa Hong Kong. Remember, hindi alam ng gobyerno kung nasaan ako noong mga panahon na yon. Bigla na lang akong lulutang sa Hong Kong. So pinagbigay alam ko kay VP at sabi naman ni VP, well, wala ka naman mapupuntahan after, huwag ka nang pumunta. Pero ang alam ko, miski hindi ako nagpunta, matutuloy yung pagpupulong nila ni Tatay Digong. Now, alam mo, by way of hindsight, kung alam ko rin naman pala na talagang padadala rin sa Hague si Tatay Digong by hook or by crook at ako'y aalis din sa lugar kung saan ako nanggaling, sana umalis na ako. At kung ako'y umalis, lalagyan ko talaga ng tali si Tatay Digong para wag umalis. Hindi para mag-asylum sa Hong Kong, gaya ng sinabi nga ng iba, no, na nag-asylum daw si Tatay Digong. Hindi po yan pumasok sa ulo ni Tatay Digong dahil nga siya ay umuwi dahil sa kanyang paninindigan na wala siyang krimen na nagawa, haharapin niya ang lahat ng mga nagrereklamo, pero ito ay dapat sa Pilipinas. Kaya imbis na mag-asylum siya talaga ay desididong umuwi. Pero ako, tatalian ko sana si Tatay Digong dahil ang gusto ko lang mangyari, maisampa yung petition na naigawa na, nakasulat na, at ready na for filing, ang kinakailangan lang yung lagda niya. Kasi ang pagkakaintindi ko, nung unang nag-usap sila ni VP Sara, out of the question na siya ay maghahanda ng ganyang petisyon dahil hindi nga niya maisip na mangyayari sa kanya itong kapalaran na sumapit sa kanya na siya ay nakakulong ngayon dito sa ICC. Pero kung nandun talaga ako, maghuhurmentado ko at alam naman ni Tatay Digong, ganyan talagang ugali ko, matigas ang ulo ko. Matigas talaga ang ulo ko. Itatali ko siya kung kinakailangan dahil ang kailangan ko lang naman 1, 2, 3 araw hanggang maihain ang petisyon sa Korte Suprema
at makita kung merong TRO na i-issue. Kasi kung talaga namang meron ng warrant of arrest, i-append lang namin yung warrant of arrest at yan ay patunay na talagang meron ng irreparable injury na po pwedeng masapit si Tatay Digong at yung nga yung pagpapalipad sa kanya sa dahig. Pero water under the bridge, hindi nga po ako nakapunta doon sa pagpupulong na yon. Bagamat talaga nagkaroon ng meeting sa panig ng mag-ama dahil akong nagsabi na dapat mag-meeting. Ang plano talaga, magsasalita si BP sa simula ng programa ng KOGC, si Tatay Digong sa bandang hulihan naman. Pero yun nga po, tinuloy din nila ang pagpupulong at sa huli, nanaig siyempre yung pagiging kampante ni Tatay Digong na wala siya dapat ikatakot dahil wala siyang krimen na nagawa at ang Pilipinas ay malayang bansa, dapat sa Pilipinas litisin ang mga reklamo laban sa kanya. Matapos po na lumipad si Tatay Digong, nagtatawagan pa rin kami ni Pipi Sara at dahil ako naman po nanatili rin ng mahabang panahon sa UAE, siyempre may mga kakilala tayong mga opisyales, may kakilala tayong mga abogado, ura-urada naman kami na gumawa ng plano na pigilin yung eroplano ni Tatay Digong na papunta ng Dubai para refueling. Yan naman po talaga ay ginagawa ng mga maliliit na eroplano. Hindi nila kayang lumipad all the way to Europe, so titigil yan sa isang lugar at ang isang paboritong tinitigilan papuntang Europa dahil ito'y kalahati ng trip ay sa Dubai. Pero alam naman po namin na yung eroplanong yan ay papunta ng Dubai. Ang aming naging plano ay magsasampa ng reklamo for kidnapping kasi talaga naman kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Kapag siya ay aarestuhin para sa ICC, dapat idinaan muna sa hukuman. At dahil hindi nga dumaan sa hukuman yan, yan ay kidnapping. Kaya lang, ang sabi ng abogado sa Dubai na nag-aantay sa amin, na nakikipag-usap sa mga opisyalis ng Dubai din, kinakailangan may formal na reklamo na galing sa pamilya. At ang gagawin nila ay pipigilin lang nila yung paglipad ng eroplano. Wala namang hadlang para pigilin yung paglipad ng eroplano dahil hindi naman po kasapi ng Rome Statute ang UAE. At iimbestigahan kung bakit nga ba nakasakay doon si Tatay Digong. Pero ang kinakailangan ng abogado at ng mga kinakaukulan sa UAE ay isang reklamo na galing sa isang pamilya. Kaya po ura-urada naman lumipad papuntang UAE si Inday Sara Duterte. No? Kinuha po niya yung alas 6 na flight. Kung umalis si Tatay Digong ng alas 3, parang alas 6 na flight ang kinuha ni Inday Sara papunta ng UAE. Meanwhile, ako po'y nasa telepono, kausap ko naman si Ma'am Hanilet kasi siya nasa ere naman si VP Sara at nakikipag-ugnayan doon sa mga abogado na nakaabang na sa airport ng Dubai. Kaya lang po, talagang hindi talaga siguro tadhana na mapigil ang pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Hindi ko po alam kung bakit pinaga ng Panginoon yon, pero meron po siguro dahilan talaga yan na marirealize natin kung ano yung dahilan na yan. Na-miss po ni Inday Sara si Tatay Digong by 1 hour. Parang alas 12 po dumating ang flight ni Inday Sara, nakaabang yung abogado sa airport, pero umalis po ang eroplano ni Tatay Digong alas 11 na umaga. Kung hindi po ako nagkakamali. Parang 1 oras lang. At yun nga po. Ang huling usapan namin ni Inday Sara, bago siya lumipad papunta nga ng UAE, magkita tayo either sa UAE or sa Netherlands. Kaya po ako, dumaan din ako ng UAE para malaman kung natigil ni Inday Sara yung pagdala nga kay Tatay Digong sa UAE. Pero dahil ako naman po ay hapon na ng 11 ng lumipad papuntang UAE, pagdating ko sa UAE, alam ko na nakaalis na si Tatay Digong. In fact, nakarating na sa Holland. So, useless na yung pagtigil ko ng UAE. Dapat dumiretso na ako ng Dubai. Ulitin ko po talaga naman ako nagpunta dito sa Holland kasi nga po, sabi ni BP Sara, magkita kami rito. Now, nakapaghapunan lang po kami. Pagdating namin, 12 kami dumating, naghapunan lang kami. Nag-usap ng pribado si BP Sara at saka si ES. Ang nalaman ko lang po doon, hindi naman ako kaharap sa usapan, na pinag-usapan nila kung sino ngang foreign lawyer ang kukunin. Now, kinabukasan, parang at 13 ba yun, 13, ayun na nga po, yung first day of appearance. Now, sa totoo lang po, itong nangyari dyan. Pagdating naming 12, gusto ko nang pumunta sa hukuman para makita si Tatay Digong. At sabi ko kay BP Sara, BP, hindi ka nila po pwedeng pagkaitan dahil ikaw ay anak.
Ang sabi kasi, si ES hindi nakita si Tatay Digong dahil daw minemedical. Sabi ko, kahit ano pang procedure yan, pag ang isang anak ay naroriyan para makita ang isang ama, hindi nila po pwedeng pagkaitan. Kaya lang, ang sabi ni ES, wag muna. Wag muna kayong pumunta. Ako munang mauna. So nung 13, kung hindi ako nagkakamali, ang arrangement is mauna si ES at ang sabi nga, ang usapan namin, 11 o'clock, pumunta kayo sa hukuman, mauna muna ako para makausap muna si Presidente. Ako talaga, ang kutob ko, dapat nagpunta na kami at nag-demand na si BP na makita yung tatay niya. Pero nanaig si ES, kaya sige, pinabayaan namin si ES na magawa ng plano. Pero nung araw ng hearing na, iba na naman ang kutob ko. Sabi ko, no, BP, wag nating sundin si ES. Pumunta tayo ng maaga sa hukuman dahil meron na ng scheduled hearing. At siguraduhin natin na makakausap mo si Tatay Digong bago ba lang mag-hearing kasi akala ko posible yun. So nagpunta kami, bagamat dapat alas 11 pa kami magkikita sa ICC, nagpunta kami ng maaga at doon namin nalaman na wala palang arrangements ginawa ang Philippine Embassy para makapasok si BP Sara. Bakit kami umaasa na merong arrangement? Kasi nung hapon, the day before, nakapagpulong pa si BP Sara sa mga embahada. After all, she is Vice President. No? Nagulat na lang kami on the same day na lahat, buong-buo, ang opisyalis ng Philippine Embassy may upuan doon sa hukuman. Kami wala. Anong ginawa ko? Di nagbunga nga. Sabi ko, ipatawag niyo kung sino yung protocol dyan sa ICC na yan. Dahil nandito isang Vice Presidente ng isang bansa. Kinakailangan bumaba dito yung protocol at harapin ang Vice President, ang sitting Vice President ng Pilipinas na nagkataong anak ng akusado. Kasi nga, ni walang arrangements para kami makapasok dun sa hukuman para sa kauna-unahang araw. Mabuti na lang, malaki bunga nga ako. Nagpadala nga ng tao yung protocol nila at doon nga, sinabi nila, we will make arrangements. Pero kinakailangan, mag-fill up ng mga dokumento. Alam nyo ba ho, 5 kami noon, 2 PSG, ako, si BP at saka yung kaibigan niya, taga-England. Si BP mismo lahat nag-accomplish ng mga napakahabang mga dokumento para kami makapasok sa hukuman. At nakakagalit nga kasi night before kasama na niya yung mga taga-embassy na inassure siya, natutulungan siya sa mga dokumentong kinakailangan para makapasok sa hukuman, wala palang ginawa. Ay baka kung umasa si BP sa embassy, hindi kami nakapasok ng hukuman na yun. At mukha kaming kawawa sa labas ng ICC. Wala po walang VIP complex si Inday Sara. Nandun kami sa isang sulok habang nagpipilap ng form si Inday Sara sa kanyang telepono. Hindi ko naman siya matulungan kasi hindi naman ako techie. Hanggang yun nga po, nakapasok kami. Ngayon, ang issue pa, ayaw pa rin nilang paharapin si Inday Sara kay Tatay Digong. Ang buong akala ko, makakausap ni Inday Sara si Tatay Digong dahil dadalhin sa hukuman. Hindi naman namin alam na hindi pala plano ng ICC na dalhin talaga sa hukuman si Tatay Digong. Bakit? Sa tingin ko, dahil kapag dinala nila sa hukuman si Tatay Digong, makikita ng mga supporters ni Tatay Digong, yung pagkatao ni Tatay Digong, isang kaway lang po pwede magharumentado yung mga Pilipino naka-assemble. At totoo naman, talaga namang loyalist yung mga tao na nagtipon-tipon na walang nagtawag sa kanila para nga magbigay ng suporta kay Tatay Digong. So yun talaga ang dahilan sa tingin ko, kaya hindi nila sa hukuman. Kasi magkakaroon ng pagkakataon na kumaway at masilayan ng supporters si Tatay Digong na hanggang ngayon hindi nagagawa ng mga supporters. Dahil mula nung siya'y kinidnap, hindi pa siya ipinresinta sa publiko. Napansin niyo yun? Anyway, ang next issue was, paano naman yung karapatan ni Inday Sara na makabisita kay Tatay Digong? Nagbunga nga na naman si Harry Roque. At ang sabi ko, what kind of a court is this that will not even allow a daughter access to her father who is arrested by the court? Sabi ko, kami, mga taga third world kami, pero alam namin na ang mga kamag-anak meron talagang karapatan na mabisita ang mga akusado dahil hindi pa yan napapatunayan nagkasala. Siyempre, bunganga galor. Hayan, meron na namang isang abogadong bumaba. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin po namin. If this is against the rules, pero pagbibigyan po namin yan, kasi maingay ako. Nag-iingay ako doon sa labas ng hukuman. Wala akong pakialam kung nahihiya na si BP Sara sa aking ingay. No? Basta ako, narinig nila. Hindi po pwede na ipagkait ang bisita ng anak sa ama. Kaya nga po, matapos ang hearing, binulong naman sa akin, please, control yourself.
we've arranged, this is out of the ordinary, we have arranged for the Vice President to visit the former President, but after the hearing. Kaya sumakay naman kami sa taxi papunta na doon sa hearing. Kaya lang napansin, ang akala ko doon, pati ako makikita ko si Tatay Digong. Kasi hindi naman malinaw kung si BP Sara lang. Ako at that point, pinirmahan ni BP Sara yung entry appearance ko as lawyer. Diba? Na-anunsyo naman kung sino yung mga lawyers. No? Dahil yung mga panahon na yun, wala namang foreign lawyer. Isa lang, si Nicholas Kaufman. So ang dineklarang members ng legal panel, Nicholas Kaufman, ako, si ES at even VP Sara, only for the purpose of siya'y makapasok at mabisita yung tatay niya. Kasi nga as an anak, nahirapan siyang kumuha ng pagkakataon na mabisita. So as part of the legal team, baka makita niya. Although alam niya na pinagbabawal yan ng saligang batas, pero naintindihan naman siguro ng taong bayan na yung entry of appearance niya ay para lamang makita niya yung tatay niya. Kasi nga, palaging sinasabi ng mga ICC, tanging mga lawyers lang ang pwedeng makipag-usap kay Tatay Digong. So yung panahon na hindi makakuha ng access si BP Sara as anak to Tatay Digong, at least baka mabigyan siya ng pagkakataon kung siya ipapasok as lawyer. So at that point po, yun yung representation namin ng legal team. Pero syempre nga po, hindi naman natuluyan kasi nga, unang-una, sa power ng dakdak, nakuha naman ng access ni BP Sara, yung hapon din yon. Hindi ko lang nakita na si Tatay Digong noon kasi nakita ni Inday Sara, yung napakaraming taong nagtipon sa labas ng ICC. Nakasakay na kami sa taxi, pinatigil niya. Sabi niya, Spokes, mukhang nakakaya doon sa mga tao kung tayo'y hindi haharap sa kanila. Kasi marami na nag-aalisan. Pwede bang bumalik ka doon at sabihin mo, babalik ako in punto 5:00 sa kanila. Siyempre, masama yung loob ko kasi akala ko makikita ko si Tatay Digong. Pero sige, tama. Alam mo na, naintindihan ko naman si Inday Sara. So bumaba ako ng taxi, bumalik ako doon at inanunsyo ko na 5:00 darating si BP Sara. At matapos nga po noon ay bumalik si Inday Sara in punto 5:00 at inanunsyo nga na sa wakas, matapos ang 2 araw, nagkaroon ng kontak ang pamilya kay Tatay Digong. Hindi ko ang alam ko, ang mga sumunod na araw, yun na nga, napagpulong kami kay Kaufman. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin ko, sabi ni Kaufman na kapag siya na-confirm as lead counsel, a-arrange niya na ako'y pwedeng makapasok para ma-confirm din ako bilang isang abogado. Pero nung 17th, nagbago na po ang tono ni Kaufman at sinabi naman niya is nagbago na yung rules ng registrar at hindi na niya ako mapapapasok. At ako naman, ang sabi niya, sumulat ka lang ng sumulat. Ako naman, sulat ako ng sulat. Hanggang 2 weeks later, sabi ko, bakit pa hindi niyo ako pinapansin? Ang sinabi naman ay dahil may express sa instruction yung lead counsel na sa Kaufman na walang po pwede bumisita na walang approval niya. And later on, nung nagkaroon na kami ng tapatan, ang sabi niya, hindi kita mapapasok as legal counsel kasi tututulan ka ng prosecution dahil daw ako ay may mga kasong hinaharap sa Pilipinas. At pangalawa, ako daw ay naging mataas na opisyal ni Duterte nung panahon na yung mga krimen na kung saan siya nasasakdal ay naganap. O siyempre, di ko naman tinanggap yung mga basehan na yan. Ang sabi ko, bakit ang prosecution ang magdidetermine kung sinong karapatan ng akusado? Basta sabihin mo kay Tatay Digong, gusto ko siyang makausap para gusto kong marinig kung tatanggapin niya ako o hindi bilang isang counsel. Pero hindi na po nangyari yun. Kasi ang standing rule talaga, the lead counsel must approve all visitors. Hanggang ngayon po, I was not approved to visit Tatay Digong, pero hindi ko naman siya iniwan dahil alam ko naman marami akong papel na pwede pang gampanan. No? At ang ginagampanan ko ng papel ngayon ay maging tagapagsalita pa rin ni Tatay Digong, miski hindi as part of the legal team, kung hindi bilang isang individual na mayroong karapatang pantao at syempre biktima ng krimen ng kidnapping at pagbibigay paalala sa Europa at sa buong daigdig na dapat hindi kinukonsente ang kidnapping bilang isang pamamaraan para maiharap sa isang pagdinig na kasong kriminal ang kahit sino man. So yan ang aking nagiging papel ngayon. Konsyensya ng buong mundo na hindi dapat magtuwid, di umano ang hindi tuwid sa pamamagitan ng isang pagkakamali na naman.
In any case, 100 days have passed. Ang balita siyempre, pumapayat ng Tatay Digong, at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, ang talagang masakit sa kanya hindi yung pagkakakulong. Sabi nga niya sa akin dati, nakulong na raw siya. Kasi parang meron siyang inupakan na kapatid sa hukuman, no? Nung nag-aaway-away sila at siya ay kinontempt of court at kinulong. Ang masakit sa kanya, yung pagkakakulong, alam niyang malaya ang Pilipinas at ang kanyang pinakaayaw na siya'y hahatulan ng mga dayuhan. Samantalang malayang bansa na at independenteng bansa na ang Pilipinas. Well, alam niyo po, malungkot na malungkot po ako. Kasi ang kapalaran naman ni Tatay Digong, hindi lang yan masakit dahil nalabag ang karapatan niyang pangtao to due process. Ulitin ko po, yung Article 59 ng Rome Statute na requirement na dapat iharap siya ay ang pangunahing kadahilanan ay para masiguro na maprotektahan ang kanyang karapatang pantao. Pero, mas importante dyan ay yung paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Yan po talaga ang masakit kay Tatay Digong. Hindi na bali siguro yung kanyang nararanas ngayon na pagkakakulong eh. Kaya niya yun. Ang hindi niya matanggap, yung nabaliwala, yung soberenya at pagiging independyente ng Pilipinas, yun ang kumakain sa kanyang damdamin. Yun ang dahilan kung bakit pumapayat siya. Dahil mali, dahil mahal niya yung Pilipinas, dahil nababaliwala yung mga buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malaya at independyenteng bansa. At yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw ay dilawan, pulahan, berde, kailangan magkaisa tayo sa ating sigaw na tayo isang malaya, independyenteng bansa. Hindi na tayo sunod-sunuran sa mga dayuhan. At tayo ay may kakayahan na ilitis at parusahan ang mga lumalabag sa ating batas kriminal. Yun ang dahilan kung bakit dapat nagkakaisa tayo ng boses na bring him home. Dahil hindi lang individual na karapatang pantao ni Tatay Digong ang nalabag, kung hindi ang soberenya ng Republika ng Pilipinas na importante sa lahat ng Pilipino nagmamahal sa inang bayan. Ang nakakalungkot, yung mga loyalista, mga dilawan at CPP-NPA, palibasa nagnanais na naman bumalik sa kapangyarihan para sa kanilang sariling pasasa, binaliwala ang soberenya ng Pilipinas, binaliwala ang karapatang pantao ng kanilang kababayan. At kaya nga po, sa 100th day ng pagkakakidnap kay Tatay Digong, ang tanong, ikaw bilang Pilipino, paninindigan mo ba ang pagiging independyenteng soberenyang bansa ng Pilipinas? O hahayaan mong dayuhan na magbigay katarungan sa di umano'y mga biktima? Ang mga dayuhan dapat magbigay lamang ng katarungan sa mga biktima kung hindi tayo independyente, kung hindi gumagana ating mga hukuman. Ako nga kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun? Handa nyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo dahil sa tingin ninyo na wala yung balakid sa inyong pinaplanong Marcos Forever. Paano naman po yung Republika ng Pilipinas? Paano yung mga namatay sa labanan laban sa Espanya? Sa gera laban sa Amerikano? Sa gera laban sa mga Hapon? At yung mga lumaban sa diktadoryang Marcos Sr. Paano naman sila? At paano magkakaroon ng dignidad ang mga batang Pilipino ngayon na nalalaman nila na itinakwil natin ang ating sariling kababayan para litisin ng mga dayuhan
na para bagang inamin na di natin kayang magbigay ng katarungan sa ating mga sariling kababayan. Yan pong importansya na ika-100th day na pangungidnap kay Tatay Digong. Payag ba kayo? Alam niyo po, naririnig ko na at sinasabi naman ng mga anak ni Tatay Digong na pumapayag na para bagang nagbuhuling habilin. Pero ang tingin ko talagang si Tatay Digong hanggang to the end, maninindigan yan. Hindi dapat na mga dayuhan ang naghihimasok sa mga di umanong krimen na naganap sa Pilipinas. At kilala ko po si Tatay Digong. Kung kinakailangan siya maging sakripisyo para linawin sa mga isipan ng mga Pilipino na hindi dapat mangyari ito, handa siyang tanggapin ng paghamon. Pero sana po, wag naman. Dahil sa tingin ko, meron pa siyang pamilya na nais na makapiling siya at meron pa siyang isang buong bayan na nais makapiling siya. Hindi pa po tayo nag-give up. Makulit si Harry Roque. Makulit po ako. Kahit ano pong kahihiyan ang bigay nila sa akin, hindi po ako mag-give up. Kaya nga po, patuloy ang ating pagbigay ng mga solusyon, pagbigay ng suhestyon kung paano mapapauwi si Tatay Digong. Siguro po magagalit na sa akin yung pamilya. Kulit mo! Ayaw pa tumahimik. Meron na nga mga dayuhang abogado, ba't hindi mo tayo paubaya yan? Hindi po. Kasi hindi po ako naniniwala yung mga abogado hindi kakilala ni Tatay Digong ay magkakaroon ng mas malaking concern para kay Tatay Digong. Kung ikukumpara sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga gaya ko na nanilbihan kay Tatay Digong ng ilang taon. So wag niyo rin pong wag niyo pong i-deprive din sa amin na magbigay ng suhestyon at posibleng mga solusyon. At meron naman po akong solusyon na di umano'y natanggap na ng PRRD at mukhang tinanggap na rin ni BP Sara. No? At sana lang mabigyan ng implementasyon sa lalong bilis na panahon. At sa mga dayuhan na naniniwala na sila ang susi para matulungan si Tatay Digong, maraming salamat po. Pero huwag niyo pong isipin na posibleng mas minamahal niyo si Tatay Digong kesa sa aming mga kapwa Pilipino na nanilbihan sa kanya. Kung kami po'y makulit, dahil lang po yan sa pagmamahal, doon sa tao, at sa paniniwala na kinakailangan ng Pilipinas, ay ang liderato na ipinakita ni Tatay Digong. Yan lang po aking mensahe sa ika-100th day ng pangingidnap kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Yan aking sinasabi, mahal ko pong Pilipinas. Ito lang po ang aking bansang sinilangan. Ito lang po ang bansang aking minamahal. Mahal ko po si Tatay Digong bilang isang Pilipino, bilang isang nakikipaglaban sa soberenya at tunay na kalayaan ng Pilipinas. God bless Tatay Digong. God bless the Philippines. Doon sa pulong na yon, talaga nagkaroon ng diskusyon kung siya ay uuwi at o mag-i-stay sa Hong Kong. Wala po sa isipan ni Tatay Digong na mag-asylum sa Hong Kong. Dahil wala naman pong asylum sa Hong Kong. Hindi po kasapi ang Hong Kong kung sa Convention on Asylum, Rights of Refugees and Asylum Seekers, hindi gaya ng Netherlands. Nakasapi po ang Netherlands dyan. Wala po talaga sa isipan ngayon. At bagamat ako'y wala doon, talagang alam ko naman po sasabihin ni Tatay Digong, bakit ako matatakot umuwi sa sarili kong bayan? Wala naman akong masamang ginawa. At kung meron akong pananagutan, haharapin ko ang mga taong mag-aakusar sa akin, sa Pilipinas, sa Pilipinong hukuman, sa harap ng mga Pilipinong mga mahistrado. The rest is history. Imbis na umalis siya sa original flight niya na hapon papunta ng Pilipinas, kumuha pa siya ng mas maagang flight sa umaga. At yun nga po, nakita na natin, binaliwala ang provision ng Rome Statute
nagkaroon ng extraordinary rendition na kidnap ang Tatay Digong. Siguro ngayon ko lang sasabihin yung mga istorya matapos lumipad ang Tatay Digong. Nagtangka po kaming harangin si Tatay Digong sa Dubai. Kinausap ko po ang isang mataas na opisyalis ng Dubai dahil ngayon, alam niyo na naman yan, 6 na buwan na pong binigyan ng asylum sa UAE. Ang naging agreement, totoo namang nakita ang Tatay Digong. Pero kinakailangan merong magrereklamong pamilya. Yun po ang dahilan kung bakit ura-uradang sumakay ng eroplano si Bibi Sara. Wow, first time ko pala kinukwento ito, no? Papunta ng UAE. At ang inaasahan namin, aabutan si Tatay Digong dahil alam namin, hindi nga na-fix ang oras ang pag-alis sa Pilipinas, so wala pang flight plan, wala pang go signal na mag-landing sa Netherlands. So totoo naman po yung aming hinala na wala pa silang approval to land dito sa Netherlands. Sa katunayan, hindi sila binigyan ng right to land in Schiphol. At ang nakuha nila ay Rotterdam. Pero nung panahon na yun, hindi pa malinaw kung saan po talaga sila magla-landing dahil hindi naman alam kung anong oras talaga lilipad yung flight ni Tatay Digong. Alam niyo po, 1 oras. Bibi Sara was delayed by 1 hour. Nag-aantay yung merong affidavit na lalagdaan ni Tatay Digong. Nag-aantay yung mga kaibigan sa UAE. Kasama na yung mga abogado na magsasampa ng reklamo na kinidnap si Tatay Digong. At kampante kami na kinakailangan mag-imbestiga ang kapulisan ng Dubai. Dahil ang Dubai, ang UAE, hindi naman kasapi sa Rome Statute. 1 oras po na nakaalis ang eroplano na naglanding naman si Inday Sara dito. Pero siyempre, hindi pa rin natinag na kailangan umabot pa rin sa dahil at nakita nyo ng mga pangyayari. Nakita lang kami ng gabi na dumating si Tatay Digong, kinabukasan pagdidista na. Maniwala kayo't hindi, yung buong Philippine Embassy may upuan sa hukuman. Kami, 5 kami, ako, si Bibi Sara, yung kaibigan ng Bibi Sara, at 2 PSG, hindi kami ginawa ng papeles para makapasok sa hukuman. Kung naalala niyo po, nakipag-away pa ako. Dahil hindi talaga papapasukin si Inday Sara at hindi pa bibisitahin. At talaga ako'y nagsalita, anong klaseng katarungan ang maibibigay ng hukuman ng sariling anak ng akusado pinagkait na makita yung kanyang ama. At anong klaseng, mas malakas pa ata itong 2 to eh. Hindi. At anong klaseng hukuman ito na lahat pinapapasok para doon sa unang araw ng paglilitis yung sariling anak na Vice President pa nasa labas lang ng ICC. Hindi ko alam kung nakita nyo, pero matagal kami nasa labas. At para sa inyong kaalaman, dahil ako naman hindi techie, si BP Sara ang nagawa ng lahat ng form sa kanyang telepono para kami makapasok, all 5 of us. Samantalang yung buong Philippine Embassy staff, kompletong-kompleto sila ron. Vice President naman yung anak ng dinala rito, ni isa sa kanila walang gumawang papel para makapasok si BP Sara. Yeah, grabe. But the rest is history po. Siguro naman, yung aking pagsusungit naging epektibo. Kasi dahil kung nakikita nyo, nagdadakdak ako dyan sa labas. At ang sinabi ko, palabasin nyo dito ngayon din yung protocol officer ng ICC dahil merong vice presidente ng isang republika ang naririto sa labas. Asikasuhin ninyo. Lumabas naman yung protocol officer at doon na asikaso yung mga papel para makapasok at para makabisita si Inday Sara na kauna-unang pagkakataon na nakakita ang isang kaanak ni BP Sara. Pero kinakailangan magdadakdak muna diyan sa labas ng ICC. Kung naalala ninyo, hindi na atim ni Inday Sara na iwan kayo. Excited na excited ako doon kasi at that point, kasama pa ako sa list of counsels.
So makakapasok sana ako kay Tatay Digong. Pero talaga hindi na team ni Inday Sara na nakita kayo na napakadami dito sa labas. Nandun na kami papunta, pinatigil yung sasakyan. Spokes, baba ka, balikan mo yung mga tao. Sabihin mo, babalik ako na alas 5. At siguro naman, naalala nyo na lumalakad ako, bumabalik. Siyempre, masakit din yung dibdib ko dahil akala ko makikita ko naman si Tatay Digong. Pero sabi ko, naintindihan ko naman na hindi po pwedeng pabayaan sa napakalamig na gabi yung mga supporters. No? And I guess you will remember, she was true to her word, came back at 5 p.m. And the rest is history. Fast forward, 100 days later, nakakulong pa rin si Tatay Digong. On the 50th day, naghain ng isang motion, kino-question ng jurisdiction. On the 100th day, wala pa rin pong desisyon. On the 45th day, sumagot ang abogado ng mga biktima na nagsasabi na paano nyo kukwestiyonin ang jurisdiction ng hukuman. Sariling gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong sa dahig ni hindi hiningi ng hukuman ang kooperasyon ng Republika ng Pilipinas. Napakatindi pong argumento yun doon sa ating paninindigan na wala ng jurisdiksyon ng hukuman. Kasi sariling bansa natin, sariling Marcos Jr. ang nag-surrender. Illegal at kasuklam-suklam. Patawarin niyo po kami kung talagang hindi namin mapatawad ang mga Marcos. Patawarin niyo po kami kung talagang kahit saan sasabihin namin bangag, ngiwi, butot. Dahil kayo po mga kidnapper. Hindi lang kidnapper ng mga bata, kidnapper pa ng presidente. Patawarin niyo po kami kung hindi namin mapapatawad ang mga Marcos. Never again, Marcos! Never again! Never again! Kahit anong gawin mo! Hindi lang po si Tatay Digong ang kinilang kinidnap. Binaliwala po nila ang soberenya ng Pilipinas. Binaliwala po nila yung buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malayang bansa. Hindi lang po si Tatay Digong ang pinaglalaban natin dito. Pinaglalaban po natin yung ating soberenya, yung ating kalayaan bilang isang bansa. Patawarin niyo po kami kung hindi kami mapagpatawad. Pasensya na po, dapat po tayo nagdadasal ngayon. At tama naman po dapat tayo magdasal. Siguro tatapusin ko lang po itong maikli kong mensahe sa pagsabi na bagamat maraming mga masakit na nasabi si Tatay Digong laban sa simbahang Katolika, kami po'y tunay na naging magkakilala dahil pinag-usapan po namin yung war on drugs at yung aming gawain sa isang NGO kung saan meron kami mga therapeutic communities na faith-based Christian organization. At ang sabi ni Tatay Digong, tama kayo dahil naniniwala ko na walang pagbabagong buhay ang mga naligaw na landas sa pinagbabawal na droga na walang pananampalataya sa Panginoon. Totoo po, galit si Tatay Digong sa simbahang Katolika. Hindi po totoo na hindi siya nananampalataya sa Panginoon. Iba po yung pagtitiwala, paniniwala sa isang simbahan doon sa pananampalataya sa ating may kapal. Meron pong pananampalataya si Pangulong Duterte at siguro po ngayon, allow me to lead you in prayer for Tatay Digong. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami nagtitipon-tipon sa ika-100th day ng pangingidnap kay Tatay Digong. Salamat po sa iyong mga anak, sa aming mga kapwa Pilipino at iba pang sumusuporta. Hindi lang po kay Tatay Digong, kung hindi sa importansya ng karapatang pantao, sa importansya ng independensya at ng kalayaan ng mga bansa. Panginoon, masakit po ang nangyari kay Tatay Digong.
Pinagdarasal po namin na bigyan niyo siya hindi lang po na mabuting kalusugan, kung hindi pag-asa na mananaig po ang katarungan. Nagdadasal po kami para sa katarungan. Laban dun sa mga nangidnap, laban dun sa mga nagbenta ng soberenya ng Pilipinas, laban dun sa mga yumuyurak sa demokrasya sa Pilipinas at nagnanais na manatili sa kapangyarihan panghabang buhay. Kinakailangan po namin ng katarungan at pinapangalanan na rin namin na sana po mapatawad yung po rin sila sa lahat ng kanilang mga ginawa dahil yan naman po ay iyong tinuro niyo sa amin. Sa ngalan po ni Jesus, Amen.